So, sobrang disappointed ako. So, sabi ko ganun lang sana kahit isang taon pa yung Hi! Assalamualaikum. So, for today video guys ay second day of Idil Adha. So, happy Idil Adha al-Mubarak sa lahat ng mga kapatid kung Muslim around the world. So, yun nga guys, pangalawang araw na ngayon ng Eid. So, kahapon, nagkatay ng kambing. So, yun. Tuwing Idil Adha, maraming nagkukurban. So, yun nga guys, nagkurban din yung aking asawa. Saka yung kapitbahay namin. Sa kabila, sa likod, sa harap. Naisipan kong bigyan yung aking kaibigan. Pero, sabi niya, bukas mo lang kasi nga, busy pa siya. So, yun. Napag-usapan namin na bukas pa ipa-deliver sa kanila. So, yun nga guys. Sobrang disappointed kami ng aking asawa. Karni. So, yun. Sobrang disappointed ako kasi maraming beses na rin kami nagpadala, yun, pinadalhan. So, walang nangyayari. Pero yung kaninang umaga, sabi ng kaibigan ko, ipadala ko na daw kasi nga, hindi na siya busy. So, yun nga, pinadala ko na kaninang umaga. So, yun, dumating naman yung lalaki. Tapos, yun nga, akala ng asawa ko yung Hanes na rider. Tapos, hindi pala ganun yung lahat ng tao, guys. So, yun. Tinangay niya talaga. Sobrang guys. Kasi nga, hinugasan ko na kasi sabi ng kaibigan ko hindi pa daw niya makuha. Or, sabi niya bukas mo lang ipadala. Tapos yun, sabi ko baka magbaho to. Tapos, sabi ko hugasan ko na. Tapos, binagay ko sa freezer. Kasi nga, sobrang init ng panahon ngayon sa amin. So, akala ko masisira siya. Tapos, ayaw ko naman ilagay doon sa aming freezer na may dugo pa. Kasi nga, katay lang. Tapos, bago ang heat, ako ng aking freezer. Tapos yun, sobrang na-disappoint ako, pati yung asawa ko, tapos yung kaibigan ko, asawa niya. Kasi nga, nung dumating yung lalaki, pinadala ko na, pero yun, hindi ko pa na-picturean, pero nung pinadala ko na ayos na siya, di ko siya na-picture, pero alam ko yung laman, at alam ko kung paano ko siya tapos nung umakyat na ko, tapos yung asawa ko na lang nagbigay doon sa lalaki, tapos yun, trusted sila sa lagi naman kami nagpapadala sa kaibigan ko, tapos sa mga auntie ng aking asawa, tapos yun, hindi pala ganon yung lahat ng tao. Sabi ng asawa ko, siguro hindi siya siguro pag liko niya dun sa likuan dito sa may street namin, siguro tiningnan niya. Tapos, sana siguro na kunin niya kasi nga, marami yun. Tapos yun, siguro, nasaan niya kasi nga, sineperate ko yung mga laman ng separate ko rin yung may buto-buto, may ribs, tapos may atay pa kasi nga, binigyan ko yung atay doon sa kaibigan ko. Sabi ko, hindi naman ako mahilig masyado ng karne. Tapos yun, binigay ko yung atay. Tsaka, marami akong binigay. Tapos, yun, sabi ko, ala. Tapos, mayroon pa akong binigay, guys, na isda. Tapos, alam mo nyo naman dito sa Pakistan, bihira ka lang kakita ng isda pag winter lang. Tapos, nung winter ko pa yun binili, tapos ni-stock ko. Tapos sabi ko, bigyan ko yung kaibigan ko kasi nga, siyempre, alam ko rin yung buhay ng isang Pilipino dito na gustong makakain ng isda, mga Filipino food. So, yun. Sabi ko, padala ko na lang itong isang silo plastic kasi nga sabi ko, para may maiba naman, hindi lang karne. Tapos, yun nga guys, kinuha ng lalaki
lalaki, tinangay niya. Tapos mga 15 minutes siguro na tinatrack namin yung ano, yung siyempre may tracking siya, 'di ba? Tapos kinansel niya, tapos di na talaga siya lukit. Tapos sabi ng asawa ko, tawagan mo yung kaibigan mo, baka sabi niya dumating na kaya na-cancel. Tapos tinawagan ko siya, wala pa daw, hindi pa nila natanggap. So yun, nagpanic na kami lahat. Kasi tinangay ng lalaki kasi nga hindi siya malukit. Tapos yung number niya, wala pala siya number na nakuha sa ano, pero chinat ng asawa ko yung company kung saan yung ko na sasabihin yung ano, company ng ano, rider. Tapos yun, binigay nila yung talagang details niya. Tapos yun, binigay mo number, ano naman yung company na yun sa amin. Tapos binigay lahat yung ano yun. Tapos sabi niya, nakipagtulungan naman siya. Tapos yun, nag-complain kami sa kanila doon. Tapos binigay yung number kasi hindi pala pagdating niya hindi siya tumawag kasi sa app sila nag chat sa asawa ko. Hindi tulad ng mga ibang rider pagkadating nila sa bahay kung saan yung nag-booking, so tawag agad sila sa mismong numero nila. Yung lalaki siguro target niya talaga na mag-scam siya kasi hindi siya tumawag mismo sa app sila nagchat. Tapos yun, talagang ano na siguro, yung intention niya talaga na magnakaw or mag-scam. Tapos yun, mga 15 minutes siguro hindi na namin malocate siya or 10 minutes ganyan. Tapos nag-chat yung asawa kasi nasa baba siya. Sabi niya, hindi ko na malocate yung ano. Sabi niya, kinansel niya. Tapos kaya siya dito sa sabi niya. Tapos yun, tiningnan ko rin yung ano. Sabi ko, hala. Tumawag ako sa kaibigan ko. Sabi niya, hindi pa dumating. Tapos yun, nagpanic kami. Paulit-ulit. Tapos yun, sobrang disappointed kami ba. Tapos, yung asawa ng kaibigan ko, tinatawagan ko yung number, pati yung asawa ko, yun, hindi siya mag-contact, ay mag-ring, tapos hindi niya sinasagot. Tapos, nung tawagan ko siya sa kanyang WhatsApp, siyempre, yung WhatsApp ko, Filipino number pa rin, roaming. Tapos, sinagot niya ako, sabi niya, sino to? Sabi niya. Pero yung salita nila, tapos yun, tawag ng tawag ako, hindi na niya sinasagot. Hanggang sa binlock din yung number ko kasi hindi na siya mag-ring, calling lang. Tapos yun, binigay ko sa asawa ng kaibigan ko yung number, tapos yun, nung nakuha na namin, tapos na-trace niya kasi dito sa amin, matitrace yung location, saan nakatira, ano yung ano niya, number ng motor niya, lahat na-trace. Tapos yun, tinawagan niya, sinagod daw, nagkausap sila. Siya pa yung galit. Tapos yun, pinapulis ng asawa ng kaibigan ko. Yun, hanggang sa, ewan ko na, ibabalik daw niya yung tinawagan ng pulis siya tapos ibabalik daw niya yung karne. Pero di na namin, sabi ng kaibigan ko, hindi na daw nila kukunin at di na namin kukunin kasi baka linagyan pa ng lason. So kami pa yung madyado, di ba? So yun, sobrang disappointed ako. So sabi ko kung gano'n lang sana kahit isang taon pa yung karne dito sa freezer namin kasi malaking freezer namin. Saka lang kukunin ng kaibigan ko pag pupunta sila dito or kung kailan kami free na magpunta sa kanila. So yun, sobrang na-disappoint ako. Tapos sabi ko ko na lang yung kumain ng fish or isda kasi nga siyempre minsan din ako nakakakain kung gusto ko lang kumain. So yun, kinakain ko, nagluluto ako. Minsan ko lang niluluto, hindi tulad sa Pilipinas na halos sa araw-araw na magluluto ng isda. So sabi ng aking kaibigan, so sabi ko, hayaan mo na lang kasi nga sabi ko, pagka walang nagbigay sa kanya ng karne, so baka yun, sabi niya kunin ko na to. Pero hindi niya alam na ano siya sa trabaho niya. So siya yung kawawa. Tapos yun, nag-complain na kami sa police. Yung asawa ng kaibigan ko. Yun guys, sobrang disappointed kami. So,
ah, sana mas marami pang blessing sa kanya na dumating at sana hindi, wala, yun basta hindi ako nag-aano sa kanya ng ano, masama. Sana nagsabi siya na ano, gusto niya yung ganito kasi bibigyan naman niya. Tapos kahit yung binyanan ko, sabi niya, sana nagsabi siya na ano gusto niya kasi magbibigay naman tayo. At kailan pa tayo ni nagbibigay? Yun sabi niya. At saka ano pala guys, binayaran pala namin yung rider bago siya umalis. Kasi nga, tuwing nagpapadala ako dyan sa kaibigan ko, binabayaran ko na. Kasi siyempre, ikaw pa yung bigay, siya pa yung magbayad. So, parang pangit naman yun. Tuwing nagbibigay ako talaga yung nagbabayad ng rider. So, yun nga guys, sobrang disappointed kami. Sana nagsabi siya na ano siya, problemado, ganito. At tulungan naman, di ba? At kung gusto niya yung pagkain, karne, bibigyan namin siya kasi kahit yung biyanan ko, nagsabi siya, ano siya, na, saka yung kaibigan ko, sabi niya kung gusto niya, sana nagsabi siya kasi nga, pag dumating dito, bibigyan ko siya. Tapos, yun, binayaran pa namin. Tapos, yung, ano, sobra-sobra pa yung binayad namin kaysa dun sa booking na ibabayad sa kanya. So, ewan ko ano yung naisip niya. Hindi ko alam. Hindi pala pare-pareho yung tayo na honest. Kasi marami naman kami na rider. Sobrang honest. Kahit mamahalin pa yung pinapadala. Sobrang honest nila. Last time, yung asawa ko nagpadala yung opisina nila ng laptop sa kanya na Apple. So, wala naman nangyari na dumating sa amin ng maayos. So, yun. Ewan ko ba't ano yung naisip ng rider na yun. Sabi ko baka baguhan lang siya.